Welcome back po sa ating newbie program. So today, I assume na nakapili ka na ng stock brokerage account mo. Nakapag-open ka na ng account, whether BPI yan, o call, o First Metrosec. Now, what I'm going to teach you is how to earn from the stock market. Paano ba talaga kumikita sa stock market? Okay? So, there are three ways. First is capital appreciation, or yung potential gains mo in the future once the stock achieve its true fair value. Then, second is the dividends. Yun yung earnings distributed by the company. So, it could be in the form of cash, property, or stock. Then, third is stock warrants, in which the stockholders are given the rights to exercise the warrants. Now, ngayon, to give you an example, no, kung paano ba talaga kumikita sa stock market, i-discuss ko ang isang halimbawa. Okay? For example, I'm a chef. Then I want to open a business in the Philippines, restaurant business. But since wala akong malaking capital for me to open a restaurant business, what I'm going to do is mag-i-invest na lang ako sa stock market. So, paano? Since I have the knowledge in the restaurant business, titingnan ko yung iba't ibang restaurants na very famous and popular sa ating bansa. Especially kung nakapag-work ka na sa restaurant business, you can see and you can check kung ano ba yung trend. No? Siguro, isa sa mga yun na nakita ko is yung cultural eagerness ng mga Pilipino sa pagkain. No? Or ano ba yung brand na tatak ng isang Pinoy? Ngayon, ang naisip ko is JFC or Jollibee Food Corporation. Langhap sarap. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa Jollibee? Almost in every city yata meron sila. Then, they are planning to expand pa abroad. Ngayon, paano ka bibili ng stock? Okay? So, ngayon, meron ka ng trading platform. So, bibigyan kita ng example. Noong October 15, 2014, ang stock price ng Jollibee ay nasa 185 to 185.64. So, kung ang stock price niya during that day is 185, 185.64. So, this will be the market price on that day. So, ngayon, kailangan mong tingnan within the day kung ano yung possible low na pwede mo siyang mabili. Of course, the possible low will be 185. So, ngayon, magbabay ka at this price. Right? 185. So, this is the current price or the market price of the stock. So, if you bought it at this price, then you are thinking of long term. No? As a newbie, kailangan mo munang pag-aralan. So, mag-long term ka muna sa stocks na mabibili mo. Ngayon, ano ba yung minimum board lot ng JFC? No? So, kung ang JFC, chinek mo sa PSE or dun sa trading platform mo, ang minimum board lot niya is 10 shares. Ito yung minimum board lot. No? So, konti lang pala yung pwede mong mabili. For example, kung naglalagay ka ng 8,000 pesos monthly sa trading account mo or sa investing account mo, then, magkano yung pwede mong mabili sa 10 shares? No? So, ngayon, para makalculate mo yan, is i-divide mo yung 8,000 pesos sa 185. Okay? Ngayon, merong butal. No? You cannot buy 12 shares, 15 shares, 8 shares. No? Lower than that. Kailangan laging multiple of 10 and then not lower than the board lot. Okay. Ngayon, na-calculate ko na siya, no? Before pa tayo mag-start ng session. So ngayon, ang gagawin ko na lang board lot, ang bibilin ko na lang is
yung shares is 50 shares. Ngayon, 50 shares yung bibilhin ko. So ngayon, ang bid price ko is yung 185. Yung bid price or yun yung buy price ko, no, is 185. So pag nag-match yung order ko, syempre merong magbebenta. No, pag nag-match yung order ko, magkano yung total price niya? So ang total price nito is 9,250. Okay? 9,250. So, nilabisan ko siya. Diba sabi ko 8,000 lang. Kaso kasi, mas maganda kung gagawin ko yung 8K rule. Not lower than 8,000. So, but I could go more. So, ngayon, ang ginamit kong pera is 9,250. 9,250 pesos. Okay, hindi lang yan. No? Dun sa 8K rule, meron kasing commissions. No? So, any transaction below 8K, you need to still pay 20 pesos. Okay, that's the minimum. Whether konti lang ang binili mo o malaki yung binili mo. That's the lower. So, ngayon, ano yung mga expenses? So, meron pa yung commissions. Meron pa din yung PSE transaction fee. Okay. Meron din yung SCCP, no, para sa clearing. Meron yung VAT. Then, makukuha mo na yung total charges. Okay? Magkano ngayon ang total charges? So, may percentage yan. Ang percentage nito is 0.25%. Yung PSE transaction fee is 0.46%. Yung SCCP is 0.05. Then here 0.01. This is in percentage, no? So maliit lang siya. Yung VAT, of course, 12%. No? Ngayon, dun sa example natin, no? Okay, erase ko muna siya. Then ilagay ko muna ulit dito. So, ang shares is 50. Then, buy price mo is 185. So, total price is 9,250. So, ika-calculate mo ngayon, multiply mo yung commissions, transactions, LCCP, VAT, then yung total charges. So, in this case, yung commission fee niya is 23.12 pesos. Then, yung PSE transaction is 0.46. Yung SCCP is 0.92. Yung VAT niya ang may pinakamalaki, which is, isa sa pinakamalaki din, 2.77. So, magkano yung total charges? Ang total charges mo is 27.29. So ngayon, dun sa 9,250, i-plus mo yung 27.29, yun yung total cash out mo, which is total cash out, which is 9,277. So ngayon, magkano yung average price mo? So ang average price mo ngayon, 9,277, divide mo siya sa 50 shares, ito yung ABI price, no? Which is equivalent to 185.55. Okay, yun yung ABI price, no? So ngayon, ang nangyari is binili mo siya ng 185, pero dahil sa charges, naging 185.55 ang average price mo. Okay, so I suggest, no, monthly and consistently ka maglalagay ng buying power and bumili ng stock sa specific company, no? And then mag-set ka ng target. Like for example, ang target ko sa Jollibee is 600 shares. So, ito yung target shares ko.
is 600. Then, ibig sabihin, monthly ako maglalagay niyan. Bibili ako ng 50. So, after a year, ang titingnan ko lang lagi ay yung market price. No? Dun sa time na bibili ka, kailangan bilhin mo yung pinaka mababa within the range. Or for example, magkapera ka ngayon, bukas ka bibili, i-check mo today ano ba yung pinakamababang range ng stock. Kung ito ay patuloy ang pagbaba, then pwede kang mag-bid ng mas mababa pa dun sa lower low nung araw na nag-close siya. So, for example, nakakuha na ako ng target shares ko is 600, then at the time na after 1 year, after 1 year, dahil nga maganda ang Jollibee, ang market price na niya is umabot na ng 250, let's say. Okay? So, 250 na siya. Ngayon, kukompute naman natin yung kinita mo. For example. So, ngayon, kung ang nangyari is, binili mo, ang total shares mo na is 600. And then, ang naging total average price mo is 195. Let's say 195 na lang. So, 195 at 600 shares. Yan yung pinaka naging capital mo. Ito yung capital mo, no? Then, ito yung average price mo. So, ang total capital mo kay JFC is umabot ng 117,345. 345 pesos. Ngayon, tumaas na siya. Naging 250 na siya. No? Dahil nga ang target mo, for example, is 250 after a year or after 2 years. Ngayon, magkano yung possibility na kinita mo? Ngayon, kukumputin naman natin yung selling transaction fees. No? So, ngayon, ang total selling amount mo dito, total selling amount is how much? Okay, i-compute nyo, i-calculate nyo. So, ngayon, 150,000 pesos. Katulad din ng bumili ka, meron ding mga charges. Again, nandyan uli yung commission, which is 0.25% ulit. 0.25% ulit yan. No? So, magkano yung equivalent niyan? Ang equivalent niyan is 37.5 pesos. Then, kung PSE transaction, this is 375 pesos. Then, PSE transactions, which is abot ka ng 750, which is 0.01 lang naman, 0.005 lang naman siya. Ito yung PSE transaction. Then, SCCP uli for clearing. Ganun uli, no? Kung ano yung mga fees na binayaran mo nung nagbumili ka, which is 0.005 to, yung percentage niya, 0.005%, is equivalent to 15. Okay? Then, another is yung commission. Nandiyan na, 0.25%. Then, but yung VAT is 12% ulit ng total mo is 45 pesos. 45 pesos. Then, ang sales tax, meron tinatawag na sales tax. Equivalent yan sa 5.5%, which is in this case 750 pesos. Okay? So now, itotal mo yung total selling price or total selling charges. No? Ang papatakan yan is 1192.5. Okay? 1192.5 or 50 pesos. So, magkano ngayon yung net amount mo? Ilas mo ngayon to? 150. So, ang total mo na napagbilhan o nabenta mo is 148. 148,807.50.
So, magkano ngayon? Ito yung capital mo. Ito yung napagbentahan mo. So, magkano yung kinita mo? Gains mo ngayon in value. No? Yun yung, ganun yung capital appreciation na tinatawag. From 195, naging 250 siya. Yun yung capital gains. No? Ano yung capital gains mo? So, ang capital gains mo ngayon dito is equivalent to 31,462.35. Ayan yung total gains mo. In percentage naman is equivalent to 26.81%. Okay? So, ngayon, yan yung pag-compute and pag-calculate. No? Nag-i-invest ka sa stock market, tinitingnan mo yung target shares mo na gusto mo and then yung target price mo. Ngayon, paano ka nag-a-analyze? Tinitingnan mo kung ano yung current price niya sa time na bumili ka. Then, ano ba yung expectations mo na tataas yung shares na yun? Ano yung target price mo? So, in this case, target price is 250. Then, ang total average price mo is naging 195 kasi binibili mo siya monthly na 600 pesos. Na 50 shares. Then, binibili mo siya sa pinakamababang price. Again, this is not a guarantee. No? Kasi, ang daming pwedeng mag-cause ng pagbaba at pagtaas ng stocks. Depende rin yan sa supply and demand. So, ngayon, anong nangyayari? Kung trader naman, dyan yung tinatawag na swing. For example, no? Bibili ka ng isang stock sa araw na yon, doon sa within the range. For example, GFC, 185 ko binili, then on that day, umabot siya ng 190. So, dito, yung price range niya, binili ko ngayong araw na to, bininta ko rin ngayong araw na to. Yung kinita ko dito na 5 pesos, of course, hindi kasama yung charges, is itinirade ko. Yun yung trading. Which is, para lang sa may mga experience yon. Marunong nang bumasa ng technical graphs, technical analysis. So now, that's the way you earn from capital appreciation. Again, I will discuss in the next newbie program kung paano naman ang dividends, paano yung treatment mo. Ngayon, ang tanong lang sa'yo is, syempre nga nag-i-start ka pa, I'll suggest to do long-term or value investing. Remember, at the end of this program, you will receive a recommended long-term stocks. Okay? So, wag mo nang sumabak, no? Wag mo nang trade kagad ng trade. Kailangan careful kasi pera mo yan eh. You are preparing for long-term. At the time of your retirement or for brighter future ng kids mo. And then, yun po yun. So, meaning, long-term muna po tayo. Yun muna yung gagawin natin. Then, I'll teach you yung Sir Warren style on how to pick the right stock. So, sincerely yours, newbie mentor, Jonathan Lopez po.